Okay, so dito tayo sa topic number 6. Topic number 6, so 11 to 12. Yasumi no hi. No? Yasumi no hi. So ibig sabihin, rest day, araw ng pahinga. Na? Mga pag-aaralan natin dito, umpisa dito sa lesson 11, yung tungkol kay skides, which is napag-aralan na rin natin sa lower part, sa lower lesson. Ganun din si dekimas. Ito dalawa nito almost napag-aralan na rin. But i-recap pa rin natin. Ano? Next, we also have uchide ega wo mimasu. So dito sa third pattern, ituturo dito yung place of action. So almost napag-aralan na din. So halos lahat ng lesson 11 napag-aralan. No, meron tayo dito tokidoki, kaimono wo shimasu, paminsan-minsan. Ayan. So So almost recap. Dito naman sa lesson 12, meron tayong arimas pattern. So hindi na rin tayo mahihirapan kasi mga alam na rin natin ito. Ang medyo bago lang dito ay itong third pattern para sa lesson 12. Itong fourth at saka fifth. Okay? Hi. So let's start minasan dito sa lesson 11. Before that minasan, shumi wa nan desu ka? Lesson 11, lesson title is Shumi wa nan desu ka? What is your hobby? So, what is your hobby? What do you like? Ano yung mga bagay na mayroon kang interest? And what do you do on your days off? Ano yung mga ginagawa mo sa araw ng iyong mga pahinga? Okay, so minasan for our first pattern. So, first listen for the conversation. 趣味は何ですか？読書です。そうですか。どんな本が好きですか？漫画が大好きです。そうですか。私もです。はい、ulitin natin. 趣味は何ですか？読書です。そうですか。どんな本が好きですか？漫画が大好きです。そうですか。私もです。 Okay, hi. So, pattern natin minasan. So, recently or noong mga nakaraang araw minasan, pinag-aralan natin kung paano gumamit ng skides at skijanai des. So, dito minasan tinuturo kung paano matutunan or kung paano magustuhan ang isang bagay. So, noong mga nakaraang araw, paano magustuhan ang mga pagkain, inumin, prutas, etc. So dito minasa, pag sinabing noun, anything na po. But same pattern pa rin dun sa dati natin. Na? Particle ga kapag gusto, no? Particle ga kapag like mo siya. Particle wa naman kapag hindi mo siya like. Now, meron tayong bagong salita which is daisuki, no? Daisuki. So, ibig sabihin nito minang super like. Mas nakakalamang siya sa salitang ski. So, diyan mo siya masasabing I love music. No? Yung I like music. I like music is I love music. Yung I love music is more like mo kesa doon sa salitang I like music. No? So, I like music, gusto ko siya. I love music. So, yung pagkagusto mo doon sa isang bagay ay mas malalim. No? And sometimes ginagamit ito kapag sa yung salitang I love you. No? Pangpalit yan sa salitang I shiteru or I shitemasu. So, colloquial term ay daisuki. Na? So, love kita. So, pwede din yan. Na? Ulitin ko minasang yung salitang daisuki is very like yan. So, yung pagka-like mo sa kanya ay mas mataas ang level. Na?
So, ganun pa rin minasan. So, this pattern is talking about one's hobby, or something one likes. Yung mga bagay na gusto or interest mo. Na? Okay. So, dati pinag-aralan natin, particle ga para sa ski, particle ba ski dyan ay. Ngayon, nadagdagan ng dice ski. At yung noun na gagamitin natin dito, kahit anong noun. No? So, pwede po dyan yung mga music, pwedeng sports, pwedeng dance, no? Mga genre, etc. At our interrogative question for this minasan, donna. Okay? So, this is our new interrogative question for ski. Dagdag. So, dati meron tayong tanong na nani. No? Nani ga ski desu ka? Kapag tinanong po ng salitang nani ga ski desu ka, tinatanong dito is what do you like? No? Ano ang gusto mo? While yung donna followed by noun yan. No? Particle ga ski desu ka. Ang ibig sabihin naman nito minasang, tinatanong mo kung anong uri nung nabanggit na noun ang gusto mo. No? Donna noun ga ski desu ka, kung noun mo dito ay music, what kind of music? Kung ang noun mo dito ay sports, what kind of sports? Kung noun mo dito ay food, what kind of food? What kind of dishes, etc. Okay? So, ulitin natin. Yung noun na ilalagay natin dito ay itinatanong mo kung anong uri siya. So, ito po yung bagong natin, interrogative question. So, what kind of noun do you like? Na? Si donna is used when asking the type of something likes from a given category. Okay ha? So, ayan po yung ating pattern for today. Example po natin, minasang. Umpisa natin kay affirmative, yung likes natin. So, ang pattern natin, noun wa. Kung yung particle wa po minasang, kung sino po yung nakagugusto dito. No? So, tao po yan. Tapos, yung noun na magugusto natin, mga bagay yan. So, it depends on you kung like mo siya or super like. Ne? Example, I like reading books. Okay? So, ano yung bagay na nagugustuhan mo? Reading books, no? So, dokosho ga suki desu. I like reading books. So, minasang yung reading books natin is dokosho. That's why, watashi wa dokosho ga suki desu. Okay? Another example, I like comics very much. So dito, yung pagkagusto mo sa kanya ay very much, sobra. No? That's why pwede natin gamitin yung salitang daisuki. No? So ano yung bagay na nagugustuhan mo? Anime. So, watashi wa anime ga daisuki desu. No? So yung pronunciation dito pwede pong gamitin as daisuki. Daisuki. No? Ski, daisuki. Ski, daisuki. Okay ha? Okay. I like sports. So, sports ga suki desu. Na? Sports ga suki desu. How about I like soccer very much? Ruro, try mo nga ito. I like soccer very much. Watashi wa ano yung soccer? Marika.
Watashi wa saka daisuki desu. Okay. Saka ga. Sakaga. Daisuki. Dai. Watashi wa sakaga daisuki desu. Okay? Hi. So, try naman natin minasang dislike, na? So, minasang walang super don't like, ha? Kung mayroong super like or very like, wala tayong super don't like. Meron, pero huwag na muna natin gamitin. So, for the meantime, like, super like, saka I don't like muna. Ne? Hi. I don't like comedy. So, watashi wa comedy wa suki janai desu. So, particle wa po yung gagamitin kapag yung isang bagay ay hindi natin likes. Ne? I don't like reading. Watashi wa dokusho wa suki janai desu. Watashi wa dokusho wa suki janai desu. I don't like horror. Sarah, pakitry nga ito. I don't like horror. 私はホラーは好きじゃないです。そうですね。ホラーは好きじゃないです。私はホラーは好きじゃないです。Okay, I don't like judo. Okay, pakitry nga ito, Luan. I don't like judo. 私は柔道は好きじゃないです。そうですね。はい、judo は好きじゃないです。私はjudo は好きじゃないです。Okay? Hi, so ito minasang, so wala namang bago dito. So dinagdagan lang natin kung saan siya pwedeng gamitin and napag-aralan na natin siya before. So any question po dito minasang? Okay, hi. So itatanong natin minasang. So kapag ginamit sa tanong, confirmatory question, ito yung una natin. Egaga suki desu ka? Okay, ito yung unang tanong natin. No? So, yung tanong natin before, so gusto mo ba yung mga pagkain, inumin, etc. So, dito pwede mo din gamitin. Example, gusto mo ba ang movie? Kapag oo, just say, hi, egaga suki desu. Complete answer. But if you like to answer into direct answer, remove the object. Hi, suki desu. Kapag hindi mo naman siya gusto, ulitin natin. No, I don't like. Iye. Ega, wa. Gamit ka na ng particle wa kasi negative na yung gagamitin. Suki janai desu. So, kung gagamitin mo naman is complete answer. Ay ito, direct answer naman, tanggalin mo si particle wa. Na? Or yung object mo. Okay? Ay. Isa pang uri ng tanong. Kanina, kino-confirm natin. No? Gusto mo ba ganito? Gusto mo ba ganyan? Oo, hindi ang sagot. Ito yung isang tanong natin. So, tatanungin natin, what type? Anong klase? What kind of sports do you like? So, ang tinatanong po natin dito ay sports, pero aalamin natin kung anong uri. That's why yung salitan doon na ididikit mo yan sa sports. So, dona sports. No? Dona sports ga suki desu ka? Dona sports ga suki desu ka? So, paano po ito sagutin? Then, give me or give the yung specific name or specific noun. For example, what kind of sports? So, dapat related siya dun, ano? So, yung ibibigay mo, related dun sa sports. So, basketball ga suki desu. Basketball ga suki desu. Direct answer, kung gusto mo naman, kumpletuhin mo. Watashi wa basketball ga suki desu. Ha? So, basta in category po niya itinatanong. For example, dito ay sports. So, kung movie yung itatanong, movie yung ibibigay mo sagot. Kung music, music din. Uri ng music. Okay ha? So, ito po yung isang interrogative question para sa suki. Okay, so minasang page 104.
Ano yung kanilang hobby? At what kind of hobby meron sila? For example, ang hobby niya is sports. Doon sa binigay na hobby niya as sports, ano sa sports? Or alin sa sports? So sabi niya dito, judo. Okay? So pakinggan mabuti minasang. So may pamilihan tayo dito. Ano yung hobby? What kind of noun na binigay doon sa hobby? Okay? Example natin kay Saito-sang sports and what kind is judo? 1、斉藤さん、趣味は何ですか？私の趣味はスポーツです。どんなスポーツが好きですか？柔道が好きです。そうですか。 Ayan, hi. So sa question and answer dito, Shumi wa nan desu ka? Shumi wa sports desu. Donna sports ga suki desu ka? Judo ga suki desu. Okay? So yun yung gagamitin natin ha. So kahit masagutan ninyo, tatanungin ko kayo in oral. Hi, Niba. 2、安部さん、趣味は何ですか？私の趣味は映画です。どんな映画が好きですか？ホラー映画が好きです。そうですか。 Hi, ulitin ko po. 2、安部さん、趣味は何ですか？私の趣味は映画です。どんな映画が好きですか？ホラー映画が好きです。そうですか。 Okay, hi, Sara-san. Abe-san no shumi wa nan desu ka? Abe-san no shumi wa nan desu ka? Abe-san wa ege ga suki desu. Ega, shumi wa ega desu ne. Hi. Abe-san no shumi wa ega desu. Okay? Donna ega ga suki desu ka? Follow-up question, donna ega ga suki desu ka? Hindi ko po alam, Sensei, kung tama na rin ko. Renai desu? Renai ga suki desu? Okay, hi. So, Resli, donna ega ga suki desu ka? Sabi dito. Hora ga suki desu. Ay, hora ga suki desu. Hora daw. Nasa pakinggan natin once more. 2、安部さん、趣味は何ですか？私の趣味は映画です。どんな映画が好きですか？ Donna ega nga suki desu ka? ホラー映画が好きです。 Ayan. Hora ega nga suki desu. Na horror. Horror daw. Okay? Hi, next. 3、カーラさん、趣味は何ですか？私はよく本を読みます。どんな本が好きですか？ SF が大好きです。 SF ですか。 Hi, ulitin natin. 3、カーラさん、趣味は何ですか？私はよく本を読みます。どんな本が好きですか？ SF が大好きです。 SF ですか。 Hi, Gerald-san, Kara-san no shumi wa nan desu ka? Hindi ko nakuha, Sensei. Hi, isang ho. 3、カーラさん、趣味は何ですか？私はよく本を読みます。どんな本が好きですか？ SF が大好きです。 SF ですか。 Okay, hi, Gerald, Kara-san no shumi wa nan desu ka? Ang pagkakarinig ko, Sensei, Yoko Shimas. Hi, Ruru-san, Kara-san no shumi wa nan desu ka? Karasang wa yokoshu desu. Hi, Kara-san no shumi wa pa ulit? Karasang no shumi ga Shumi wa yokoshu desu. Yukosho. Okay, hi. Anong letter? Letter C. Hi, pakibasa yung letter C. Yokusho. Hi, so that is dokosho, no? Ay, sorry. No, doksho. Ibig sabihin, reading books. Ne? Hi, Roro, ano yung madalas niyang binabasa daw? Hi, Donna
Donna honga suki desu ka? Isui. Alin dito? Letter F po. Hi. Esufi ga suki desu ne. Is F. No, sci-fi daw. Hi. Esufu ga suki desu. SF na. Sci-fi. Okay. Hi. So let's go for Pak-san. 4パクさん趣味は何ですか？私の趣味は音楽です。どんな音楽が好きですか？クラシックが大好きです。そうですか。はい。Ulitin ko po. 4パクさん趣味は何ですか？私の趣味は音楽です。どんな音楽が好きですか？クラシックが大好きです。そうですか。はい。Maika. Pak-san no shumi wa nan desu ka? 私の趣味は音楽です。はい。Ongaku desu ne. Pero si Pak yan ha. Pak-san no shumi wa ongaku desu. Hai. Donna ongaku ga suki desu ka? クラシックが好きです。はい. Kurashiku ga suki desu. Hai. Okay tayo minasan? Any question po dito? Hai. Next po. Okay. So for next pattern natin, kung wala na tayong question dito, so punta tayo sa kasunod na pattern. So before that minasan, so listen for the conversation and paano siya gamitin in a sentence. 鈴木さんは外国語ができますか？はい、少しできます。何語ができますか？英語と韓国語ができます。そうですか。すごいですね。はい。Ulitin ko po. 鈴木さんは外国語ができますか？はい、少しできます。何語ができますか？英語と韓国語ができます。そうですか。すごいですね。 Ayan. So kung mapapansin nyo minasan, ginamit uli yung mga napag-aralan natin before. How to tell or kung paano mo sabihin yung mga languages na kaya mong sabihin. Na? So ito po. Ngayon, yung pattern natin minasan, yung noun na gagamitin natin, particle ga para sa kaya, ability, then particle wa naman para sa hindi mo kaya. Now, anong noun yung ilalagay mo dito? Bukod po sa languages na kaya mong sabihin at intindihin, ngayon naman po, pwede mo naman daw ilagay, example, sports, musical instrument, at languages. So, ibig sabihin minasang ability mo na da or talent. Na? So, lahat ng noun po dito, pwede mo nang ilagay. Kaya lang minasang, ang ano dito, checkpoint dito. Ang noun na ilalagay mo dito ay yan yung mga noun na nagpapakita ng movement. Ha? Ulitin ko po, ang noun na ilalagay natin dito, mga noun na nagpapakita ng movement. For example, sports. Any kind of sports. Na? Any kind of musical instrument na kayang tugtugin. Pati languages at any talent na pwede dyan. For example, sayaw, kanta, tula, tumbling, etc. So lahat po ng noun na nagpapakita ng movement, pwede mong ilagay dyan. Okay? Okay. Pattern natin, minasang ulitin ko. Particle ga para pag kaya. Particle wa kapag hindi mo kaya. I can play piano. Okay? I can play piano. So, ano ba yung noun na nagpapakita dito? Or ano ba yung noun na kaya mong gawin dito? So, piano. Ano? Piano po. So, sabi kanina, yung mga instrument na kayang i-play, pwede mong ilagay dyan. So, that's why, piano ga dekimasu. Piano ga dekimasu. Kaya ko ang piano patugtugin.
At dito minasang, so pwede mong ilagay or not yung tao, ha? Pwede mong ilagay, pwedeng hindi. So particle wa lang naman yan para dun sa tao na magpe-perform nitong mga to. Okay? Another example. I can dance. Ito, kaya ko ang sayaw. So, dance ga dekimasu. Dance ga dekimasu. Kaya kong sumayaw. Okay. So, try naman natin minasang para sa negative. Paano gamitin yung negative? Yung salitang I can't. Particle wa naman po sa hindi mo kaya. Hi, I can't play the guitar. So, yung noun natin dito, guitar. So, ima-mark natin siya ng particle wa because hindi natin kayang i-play, no? Gita wa dekimasen. Gita wa dekimasen. So, pwedeng ilagay, pwedeng hindi yung tao na magpe-perform. I can sing. Yung salitang sing kasi minasang uta. Ne? Uta wa dekimasen. Hindi ko kaya ang kumanta. Uta wa dekimasen. So, paano naman siya gamitin sa interrogative question? So, ilalagay mo lang dito sa particle wa yung tao na tinatanong mo kung kaya o hindi. Tapos, yung noun, kung ano man yan, noun na naandyan, basta nagpapakita siya ng movement, no? Okay? So, confirmatory question. Confirmatory question, yung pwede natin gamitin na pagtanong. Okay? Hi. Example, minasang, can you play a tennis? Can you play a tennis? So, tennis ga dekimasu ka? Tennis ga dekimasu ka? So, paano po yan sagutin? So, kapag kaya mo po, so, hi, noun ga dekimasu. So, ibigay mo yung noun na hinihingi. So, hi, tennis ga dekimasu. Para sa complete answer, pwede mong i-mention yung object mo. Pero para sa direct answer, pwede mong tanggalin yung object mo, which is yung tennis. Pwede mong sabihin, hi, dekimasu. Okay? Kapag hindi mo naman kaya, sabihin mo lang na iye, noun wa dekimasen. No? Sample, iye, tennis wa dekimasen. Iye, tennis wa dekimasen. Kapag direct answer, pwede mong tanggalin si tennis. Na? Pwede mo pong tanggalin yung salitang tennis. So, page 105 minasang, ano-ano yung mga kaya nila? Na? So, si Sato, si Mari, si Ari, si Anis, at saka si Paulo. Ano yung mga kaya nila? Ano yung hindi nila kaya? So, meron tayo dito letter A hanggang letter F. So, choose the correct answer. Kung ano ba yung mga kaya nila. Yonin wa nani ga suki desu ka? 1、佐藤さん、外国語ができますか？はい、少し。何語ができますか？私はドイツ語ができます。へえ、そうですか。フランス語は？フランス語はできません。Okay, hi. So, mangyayari minasang, so kung sinagot natin dito ay Doitsugo, saka Fransugo. So, Sato sang wa Doitsugo ga dekimasu. Furansugo wa dekimasen. Okay? Sato sang wa Doitsugo ga dekimasu. Furansugo wa dekimasen. The interrogative question is nani ga dekimasu ka? Okay? Hi. So listen for kay Ari. 2、アリさんはギターできますか？ギター？はい。少しできます。いいですね。じゃあピアノは？ピアノはできません。Okay, isa pa ha.
2、アリさんはギターできますか？ギター？はい。少しできます。いいですね。じゃあ、ピアノは？ピアノはできません。Okay, Ariさんは何ができますか？アリさんは何ができますか、ジェラルド？ギターができます。Okay. And ピアノはできません。そうですね。アリさんはギターができます。ピアノはできません。はい、ありがとうございます。次。3、アニスさん、ダンスできますか？ダンス私はフラメンコができます。フラメンコ？スペインのダンス？はい。でもスペイン語はできませんよ。そうですか。はい、ulitin po natin. 3、アニスさん、ダンスできますか？ダンス私はフラメンコができます。フラメンコ？スペインのダンス？はい。でもスペイン語はできませんよ。そうですか。はい、ルルさん。アニスさんは何ができますか？フラメンゴはできます。Okay. And? エスペニョはできません。Nandito yung pamilihan ha, letter A hanggang letter F. Okay. Ulitin natin. 3、アニスさん、ダンスできますか？ダンス私はフラメンコができます。フラメンコ？スペインのダンス？はい。でもスペイン語はできませんよ。そうですか。Okay, hi. Nakuha na, Ruru? Anisa wa nani ga dekimasu ka? Sensei, pwede pa pakulit. Once.アニスさん、ダンスできますか？ダンス私はフラメンコができます。フラメンコ？スペインのダンス？はい。でもスペイン語はできませんよ。そうですか。Okay, hi. Nakuha, Ruru? Hi, Sensei. Hi. Nani ga dekimasu ka? Danso ga dekimasu. Okay. Spenyo go ga dekimasen. Spain go wa dekimasen. Spain go wa dekimasen. 3、Okay, punta tayo sa pangapat. 4、パウロさんはギターができますか？ギターですか？いいえ。私、ピアノができます。ピアノ？はい、ジャズピアノです。へえ、すごいですね。はい、isa pa po. 4、パウロさんはギターができますか？ギターですか？
いいえ。私、ピアノができます。え、ピアノ？はい、ジャズピアノです。へえ、すごいですね。はい。レスリー、何ができますか？ピアノができます。はい。ギターはできません。そうですね。ピアノができます。 4、 Paulo Gita さん。wa dikimasen. Baliktad. Piano ga dikimasu, gita wa dikimasen. Okay? Hi, question po dito. Okay tayo, minasan? Okay, hi. So for our next pattern, so listen for the conversation. Kung paano siya gamitin. 休みの日に何をしますか？うちでよく映画を見ます。どんな映画を見ますか？アクション映画をよく見ます。コメディも時々見ます。そうですか。ホラーは？ホラーは全然見ません。Okay, hi. So for our pattern, minasan, yung lugar po, yung noun na ilalagay natin, dapat yan ay lugar. No? Yung noun na ilalagay natin, so dapat po yan ay lugar. Followed by particle de, tapos yung verb na. Kahit anong verb po yan. So this pattern, minasan, ay ginagamit kung saan at ano ang gagawin. Yan. What one does and where. Saan ginagawa ang isang bagay. No? So napag-aralan natin siya before, isa po siyang place of action. No? Place of action po ito, minasan. Sa pagkakataong ito, minasan, hindi lang pagkain, pag-inom yung ating gagamitin, kahit ibang verb po, no? So particle de po indicates that the noun is where the action take place. So place of action po. Okay, example po. So yung particle wa siya yung gumagawa ng action, particle de para doon sa lugar kung saan gagawin yung action. Tapos yung verb natin, kahit anong verb. For example, yung verb na gagamitin natin dito ay pagbabasa. I read books at the library. Now, saang lugar po siya gagawin yung pagbabasa? Sa library po. No? So, that's why. Toshokande. Ano yung gagawin na action? Pagbabasa ng libro. Hon o yomimasu. Reading books. Hon wo yomimasu. So, pwede pong ilagay, pwedeng hindi, yung person. So, kapag ikaw na yan, so watashi wa, so okay lang na hindi. Okay? So, the important is find the place kung saan mo siya ginagawa. Okay? I'm listening music at my room. So, anong verb natin dito? Pakikinig ng music. Saan? Sa kwarto. So, yung kwarto mo, siya po yung imamark natin ng particle de kasi doon natin ipa-perform yung action. No? Watashi no heya de, anong gagawin? Ongaku wo kikimasu. Okay. Kapag ginamit naman natin sa tanong, no? The word dokode is asking where. No? Yung the word dokode ay tinatanong niya kung saan ginagawa ang isang bagay. Example dito, saan ka kakain ngayon? Kyo dokode hirogohan wo tabimasu ka? Kyo dokode. Ano yung action? Hirogohan wo tabimasu ka? Okay? So, ganyan po siya gamitin sa tanong. So, paano siya sagutin? So, just give the place where do you take the action. No? So, sa canteen. So, canteen minasang is for shokodo. Shokodo de hirogohan wo tabimasu.
shokado de hirogohan wo tabimasu. Okay? So ulitin ko minasang, ang interrogative question natin ay doko de. Okay, so minasang page 106, where does Kimura-san do the activities? So, dito tayo focus tayo kay Kimura-san. Kung ikaw, lagyan mo kung saan mo ginagawa yung activities na yan. Ano yung mga activities? Manga o yomimasu, ongaku wo kikimasu, shashin wo torimasu, spotsu wo shimasu. So, lagyan mo for yourself kung saan mo siya ginagawa. Ito po yung pamilaan nasa baba. Then, pakinggan natin kung saan yung kay Kimura. Example, yung pagbabasa daw ng manga, sa toilet daw niya ginagawa. Pakinggan natin kung bakit. At lagyan niyo rin yung sa inyo kung saan yung ginagawa. 1、木村さんは漫画が好きですか？はい、よくトイレで漫画を読みます。トイレですか？はい。Hi. So, sabi niya, Yoku toire de manga wo yomimasu. So, madalas daw siya magbasa ng manga pag siya ay nasa toilet. No? How about you, minasan? Okay? So, later, ask natin, tanong natin kung saan kayo yung ginagawa yan. No? So, for the meantime, lista nyo muna. So, focus tayo kay Kimura. Hi. Sige, kay Kimura ulit tayo, Niba. 2、木村さん、どこで音楽を聴きますか？お風呂です。お風呂で音楽を聴きます。いいですね。はい、ulit po. 2、木村さん、どこで音楽を聴きますか？お風呂です。お風呂で音楽を聴きます。いいですね。はい、Kimura-san wa doko de ongaku wo kikimasu ka? Kimura-san wa doko de ongaku wo kikimasu ka, Sarah? Kimura-san no Kimura-san wa Kimura-san wa ofuru de ongaku wo kikimasu. そうですね。お風呂で音楽を聴きます。はい、次。 3、木村さんは写真が好きですか？はい、大好きです。駅でよく写真を撮ります。そうですか。駅ですか。はい、ulit。 3、木村さんは写真が好きですか？はい、大好きです。駅でよく写真を撮ります。そうですか。駅ですか。Hey, hi. Kimura-san wa doko de shashin o torimasu ka? Kimura-san wa doko de shashin o torimasu ka, Gerald? Hindi ko nakuha yun, Sensei. Okay. 3、木村さんは写真が好きですか？はい、大好きです。駅でよく写真を撮ります。そうですか。駅ですか。Okay, hi, Gerald-san. Doko de shashin o torimasu ka? Toire de. Toire. Sa toilet. Yan ang pagkakarinig ko. Okay, hi. So, try natin. Help natin. Luan, doko de shashin o torimasu ka? Kimura-san wa eki de shashin wo torimasu. So, this ne, eki de shashin o torimasu. Okay, listen one more. 3、木村さんは写真が好きですか？はい、大好きです。駅でよく写真を撮ります。 Ayan. Sabi niya, eki de yoku shashin o torimasu. Okay? Hi, next. 4、木村さん、スポーツは好きですか？スポーツ？ああ、私は部屋でします。部屋ですか？はい、コンピューターゲームのサッカーが大好きです。ああ、コンピューターゲームですか。Hi, ulit pa, isa pa.
4木村さん、スポーツは好きですか？スポーツ？ああ、私は部屋でします。部屋ですか？はい。コンピューターゲームのサッカーが大好きです。ああ、コンピューターゲームですか。Okay, hi. Ansang. Kimura-san wa doko de sports wo shimasu ka? Kimura-san no Kimura-san wa? Kimura-san wa heya de shimasu. Heya de shimasu ne. Okay. Heya de sports wo shimasu. Sa kwarto daw siya nag-sports. So, playing games na. Okay tayo dito? Any question, minasan? Okay. Next pattern natin, minasan. For last pattern natin for today. So, verb po, gagamit tayo. Any verb na napag-aralan natin sa vocabularies. Now, meron tayo ditong separation. Ito. So, this will be our separation marker. Kapag mas po, ibig sabihin affirmative. So, this is a positive sentence. While naman si masen, so this is a negative sentence. Kapag ang action nyo po ay negative, ang pwede nyo lang gamitin, it's either amari or sensen. While si Yoko naman, while si affirmative, pwedeng yoku or toki-doki. Now, ano po yung pagkakaiba nito? So, these are adverb of degree, minasan. How often? Gaano kadalas? So, kung magre-rate tayo, minasan, ng 10 beses, na? Kung ang max natin ay 10, ang yoku po ay at least 8 to 9. Ang yoku. Ang toki-doki naman po, so at least 5 to 6. O 7 para walang pagitan. Hindi. Sige, yan, ganyan. Si amari naman po, hindi mo siya ginagawa. So, ginagawa mo siya kung sa 10 beses, mga 2. No, 2 out of 10. So, mali pala yung nilagay ko. So, 2 out of 10. Si Toki-doki, 5 out of 10. Then, si Yoku, 8 out of 10. Ayan. So, si Sensen naman, minasan, never. Hindi mo talaga siya ginagawa. Na? Okay? So, si Amari, ginagawa mo siya, pero kung i-rate 2 sa 10 beses, 1, 2. No? Si Toki-doki, so, minsan-minsan, si Yoko, halos walang palya, konti. No? Now, para saan ba ito, minasan? So, tandaan, minasan nga, ang affirmative natin, dapat yan ay may particle o, ne? Affirmative natin, particle wo, while si negative ay particle wa. Na? Ayan. So, lagi din tatandaan to. Para saan ba to? So, this pattern, minasang, is used when talking about gaano kadalas ang minsan. Hindi. Gaano kadalas gawin ang isang bagay. So, gagamit ka na dito ng pansukat. Na? Madalas, paminsan-minsan, hindi gaano, not at all, never. Okay ha? So, si Toki-doki indicates the happen repeatedly at interval. Si Zen-zen naman indicate that something never happens at all. Okay? So, Yoko and Toki-doki, ginagamit yan sa affirmative. Si Amari and Zen-zen ay para sa negative.
So, paano naman kapag almost perfect mong ginagawa ang isang bagay? So, meron po tayong tinatawag na eto, nasa kanto to, itsumo. Ang ibig sabihin po ng itsumo is always. At si always po, gagamitin natin yan para kay positive sentence. Ha? Yung salitang itsumo, para siya sa positive sentence. Always po ang ibig sabihin. And take notes, minasan, no? Take notes po. Ang paggamit po nitong mga to, no? Sa loob po ng sentence, ay pwede mo pong isingit yan everywhere. No? Kung ang verb, ang sentence, basic sentence pattern natin, subject, object, at verb, no? Kung kilala niyo siya, ako, mangga, kakain para sa Japanese po. So, yan pong mga yan, hindi po yan mauuna sa subject, hindi po siya mahuhuli sa verb. So, naandito po yan sa pagitan ng mga yan. So dito po kahit po magkarambol-rambol yan or magkapalit-palit ng pwesto, as long as hindi siya lalabas sa subject, hindi siya lalabas sa verb. Itong paggamit na to. So sa loob po ng sentence, pwede siyang magkapalit-palit ng pwesto. Okay? Hi. So I will give you some example to make it clear, minasan. Unahin natin para sa affirmative sentence. Okay? So, I often drink coffee. So, watashi wa, yung tao ang gagawa. So, kohi o yoku nomimasu. Madalas akong uminom ng kape. Yung yoku minasang, pwede siya dito, pwede rin siya dito. So, pwede mo sabihin, watashi wa yoku kohi o nomimasu. Na? Pwede siya. Sumimasen sensei. Hi. Na-mention mo po yung itsumo. Hi. Ano po ba ang particle na gagamitin para sa kanya po? Hi, thank you po. Okay, itong mga adverb na tuminasang no particle. Si Yoko, Tokidoki, Amari, Zenzen, pati na si Itsumo. So, those 5 adverbs has no particle. Wala silang particle. Isisingit lang natin siya dito sa in-between ng mga sentence na yun. But as long as hindi siya lalabas dito, hindi siya lalabas dito. Sa loob lang siya maglalaro. Papalit-palit ng pwesto. Okay? So, watashi wa kohi o yoku nomimasu. Pwede mo rin sabihin, watashi wa yoku kohi o nomimasu. Okay? Sensei, sumimasen. Can you give an example without the particle o and wa? Gaya po ng sabi nyo kanina. Opo. Without particle wo and particle. Sumimasen po. What I mean po kasi kanina is particle, since si Yoko and Tokidoki will use particle wa after sa subject, and then si Amari and Zenzen is wa, particle sa object for po, after sa subject. How about itsumo po? Now, Object. Ito po yung sinasabi ko kanina, yung dito sa mas at masen. For object po siya. Object o para sa affirmative and object wa para sa negative. Iba po Is it yung necessary? Is it necessary, Sensei? Kapag po affirmative po, yes po, particle o po yung gagamitin natin. Kapag negative form po, yes, particle wa po ang gagamitin natin. Sa may particle po talaga. Para sa, kung may object na, kung wala tayong object, Okay. no, not to mention the object. Can you give us an example, Sensei, nung Hi, walang sure. object? Hi, okay. Okay, so I will give you some example without an object. Example, ito. I often
example, do you read books? Okay, nagbabasa ka ba ng libro? And yes. Hi. Pag sinagot mo, opo, madalas po. Hi. Yoku, yomimasu. Ito po, wala po tayong object dito na minention. But, it's understandable because galing po sa tanong na nagbabasa ka ba ng libro? Sinagot mo lang siya without mentioning the object. Hi, yoku nomimasu. Yomimasu. Kung toki-doki naman, palitan mo lang siya. Hi, toki-doki yomimasu. So, kung i-mention mo yung object, so, hon. Ayan. Okay? Now, tingnan naman natin sa negative form. Do you read books? Iye. No, iye. So, pwede mo sabihin amari or zenzen. No? Amari or zenzen. Pero, negative tayo. No? Zenzen, yomimasen. Ayan. So, without mentioning the object. Pero kung i-mention mo, so, lalagay mo dito, honwa yomimasen. Arigatou gozaimasu, sensei. Okay? Okay ha? Okay. Mr. Kim drinks tea sometimes. So kung kanina gumamit tayo ng yoku, pwede din tayong gumamit ng tokidoki. So Shin Sang-wa o si Kim Sang-wa. Si Kim Sang-wa kocha wo tokidoki nomimasu. So ulitin ko minasang, itong pwesto ng tokidoki, pwede pong magkapalit sila nita. Ganon din si Yoku. Okay? Kim Sang-wa kocha wo tokidoki nomimasu or Kim Sang-wa tokidoki o kocha wo nomimasu. Okay, so next. Ito, so try natin para sa negative. Iba pang example para sa negative. I don't drink tea very well. So hindi ako madalas uminom. No? Watashi wa ocha wa. Ito. So dahil nag-negative form na siya dito, yung object natin dito, ipa-particle wa natin. Okay? Ocha wa amari nomimasen. At itong si amari at si ochawa, pwede mo din ulit siyang pagpalitin ng pwesto. No? Hi. Another example, si Mr. Kim doesn't eat cake at all. Why? So maybe he has diabetic. Huh? He is diabetic. Kim Sang-wa, keki wa zenzen tabimasen. Then of course, itong dalawang ito, pwede ring magkapalit ng pwesto. Okay tayo dito, minasang? Any question? So, punta tayo sa page 107, minasang. So, based dito sa pizza chart, no? Yasumi no hi kaimono o shimasu ka? The question is, Yasumi no hi kaimono o shimasu ka? No? Ano ka ba? Nag-grocery or nag-shopping ka kapag araw ng pahinga? Okay, tingnan natin yung sagot ng mga kalalakihan. Otoko no hito, junin. 10 yung tinanong. Sa babae naman, ona no hito, junin. So, tingnan natin yung mga sagot nila. So, based dito sa pizza chart, sa survey, hitori wa yoku shimasu. So, sabi dito, hitori wa yoku shimasu. Yung isang tao daw, madalas magkaimono. Ito. So, walang object dito, hindi na mention. No, hitori wa yoku shimasu.
No, anong ginawa? Kaimono o shimasu. Pero nung binigay na is as statement, so because the object is given, so no need to mention this. That na. History wa yoko shimasu. How about yung yonin? Ilan yung yonin dito? Yonin wa? Ilan dito, Sarah? Amari sensei, amari. So, desu ne. Yonin wa, amari, without mentioning the object. So that's why no need to mention the particle wa also para sa object. So just say yonin wa amari. Tapos shimasen, ne? Amari shimasen. Okay? Yonin wa amari shimasen. Hai. How about sa futari? Futari wa wrestling? Futari wa Zenzen shimasen. So desu ne, futari wa zenzen shimasen. Futari wa zenzen shimasen. Okay? Zenzen. Okay, sa mga kababaihan naman, Gerald Sang, gonin wa Gonin wa yokoshimasu. ay gonin wa yokushimasu. Okay? Gonin wa yokushimasu. Okay, so affirmative tayo dito. How about sangnin? So punta tayo sa sangnin. Ruru. Sanin wa tokidoki shimasu. Ay, sangnin wa tokidoki shimasu. Okay, sangnin wa tokidoki shimasu. Okay? So basta tatandaan lang minasa yung hint na. Kapag yoku at saka tokidoki, affirmative siya. Kapag zenzen at saka amari, negative siya. Okay tayo minasa? Sensei, sandali lang po, sensei. Yes pa?